makahahadlang, walang maiiwan. Sama-samang lilipad, kamtin ang pangarap. Sa hamong kinakaharap, patuloy na aangat. Edukasyon para sa lahat, sulong edukalidad. Ito ang Masinloc School on the Air at mapakikinggan sa Serbisyong Putog Radio, DWSP 101.5 News FM. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Shirley Maricem Efe, ang inyong guro sa EPT4 mula sa San Lorenzo Elementary School. Sa araw na ito, matututunan nyo kung paano kayo makatutulong sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Handa na ba kayo mga bata? Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat po sa pagkakataong may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pandemya. Gabayan po ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan naming lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman po ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at ang aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pagsang-aralin ngayong araw ay base sa ating Guided Learning Activity Kit Quarter 3, Week 3. Mga bata, ihanda ang inyong mga papel, ballpen at guided learning activity kit. Isasayaman ng pamilya ang malusog na pangangatawan ng bawat miyembro nito. Nagiging produktibo at malakas ang isang tao kapag masustansya ang kinakain nito. Mahalaga na pag-aralan ang tamang paghahanda ng mga pagkain upang mapangalagaan ang kalusugan at may saputuparan ng anumang gawain sa bawat araw. Pero bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Mga bata, ano na nga ba ang tatlong pangkat ng pagkain? Tama! Ang tatlong pangkat ng pagkain ay Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Anong pangkat ng pagkain ang nagbibigay ng enerhiya sa katawan? Magaling! Go Foods! Pagkain nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Anong pangkat ng pagkain ang tumutulong sa paglaki ng katawan? Very good! Ito ang Grow Foods. Pagkain tumutulong sa paglaki ng katawan. Anong pangkat ng pagkain ang mayaman sa vitamin at mineral? Tumpak! Glow Foods. Ang pagkain mayaman sa vitamin at mineral. Ngayon ay handang-handa na kayo sa ating panibagong aralin. Simulan na natin mga bata. Nasubukan mo na bang tumulong sa paghahanda at paghahain ng pagkain sa inyong mga pagkainan? Ano-ano ang inyong ginawa habang inihahanda at inihahain ang pagkain? Halina't ating alamin kung paano makatutulong sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Subukin natin ang iyong kaalaman sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Lagyan ng check ang mga puwang kung ito ay isa sa iyong naranasan sa paghahanda ng pagkain. Gumamit ng apron sa pagluluto. Ang sagot, check. Naghugas ng kamay bago magluto. Check. Nag-ingat sa matulis na kutsilyo. Check. Nagligpit habang naghahanda. Check. Inilagay sa tamang lalagyan ang niluto. Check. Gumamit ng basahan o pot holder upang hindi mapasok. Check. Magaling! Para sa susunod na gawain, ang panuto, hanapin at bilugan ang mga sumusunod na salita na matatagpuan sa palaisipan.
Ano-anong mga salita inyong nakita? Pagputol, pagbabalat, pagpiraso, paglitsyon, pagpakulo, pagprito, pagsala, pagburno, pagbayo, pag-ihaw. Magagaling mga bata! Ngayon ay ating alamin ang mga pamantayan na dapat tandaan sa paghahanda ng pagkain. Una, planuhin ang nakalaang budget para sa pagkain. Pangalawa, upang di masayang ang panahon at oras, dapat planuhin mabuti ang menu. Ikatlo, garuduhin sariwa ang biniling mga prutas at gulay. Pang-apat, kung bibili ng pagkain, kinakailangan kaunti lamang ang bibilhin sa madaling mabulok at malantang pagkain. Pang-lima, bigyang konsiderasyon ang pagkain kinakailangan sa buong pamilya. Kaanin, gumawa ng menu sa bawat linggo na may wastong nutrisyon ayon sa talaan ng food pyramid. Ikapito, magplano na espesyal na pagkain para sa linggo upang may panahon pa sa paghahanda. Ikawalo, check o tingnan ang mga sangkap na kailangan para sa iyong lulutuing pagkain kung may natira pa sa refrigerator o sa pinaglalagyan. Ikasyam, ilista ang mga kinakailangang sangkap na bibilhin sa palengke. Ito naman ang mga palatandaan sa paghahanda ng pagkain. Una, alamin ang kulay. May mga pagkain hindi makukulay gaya ng lumpia, salad at atsara na nangangailangan ng kaunting palamuti upang maakit ang kumakain sa tingin pa lamang. Ikalawa, tingnan ang lasa. Kasali ang amoy sa lasa ng pagkain. Paggamit ng kitsay o atsal ay nagdagdag sa paghahalo ng lasa sa pagkain. Ikatlo, tekstura at forma. Para sa pagkain lalo pang makapagbigay gana, kinakailangan iba-iba ang forma at tekstura nito gaya ng malutong na pagkaluto ng gulay na sinamahan ng malambot na tinapay. Kaapat, tingnan ang klase. Huwag ulitin ang pagkain at lasa sa magkasunod na handaan. Kung sinigang na isda sa tanghalian, huwag maghain ng pritong isda sa hapunan. Kalima, tamang temperatura. Upang lalong masarap ang pagkain, kailangang ihain ito sa tamang temperatura. Ang mainit na pagkain gaya ng tinola ay dapat nakahain ng mainit. Ang mga malamig na mapagkain o merienda naman ay dapat nakahaing malamig. Ngayong alam niyo na ang mga mahalagang bagay na dapat tandaan sa paghahanda ng pagkain, ating sagutan ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, ayusin ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ang mga hakbang sa paghahanda ng pagkain. Isulat ang bilang 1 to 5, sapat lang. Okay, narito ang wastong pagkakasunod-sunod sa paghahanda ng pagkain. Una, magplano ng menu na iyong lulutuin at itala ang mga sangkap na kailangan bago pumunta sa palengke. Ikalawa, hugasan ng mabuti ang kamay bago mag-umpisa sa ginagawa. Katlo, hugasan mabuti ang mga sangkap bago balatan at suwain. Kaapat, ihanda ang malinis na kubyerto sa pagluluto. Ikalima, ihanda ang mga sangkap bago ilagay ang kaserola sa paglulutuan. Tama ba ang inyong pagkakasunod-sunod? Very good! Sa ating pangalawang gawain, ang panuto, isulat ang nawawalang titik sa patlang upang mabuo ang salita. Una, ang pagpuputol ng pagkain sa maliit na paraan ay tinatawag na blank. Pagpipiraso, tumpak. Dalawa,
Paghahalo ng dalawang sangkap gamit ang kutsara o electric mixer ay tinatawag na blank. Pagtitimpla, mahusay. 3. Isang proseso na kukunin ang balat ng prutas at gulay gaya ng saging, dalanghita at kalamansi ay ang blank. Pagbabalat, magaling. 4. Paghahalo ng mga sangkap ng may paikot-ikot at paulit-ulit na galaw gamit ang tinidor o egg beater ay ang blank. Pagbubukog. 5. Ang blank ay pagpapaliit ng mga pagkain gaya ng karne, karot o sibuyas gamit ang kutsilyo at sangkalan o chopping board. Pagpuputol. 6. Isang pagproseso upang mahiwalay ang pagkain sa likido o tubig ay ang blank. Pagsasala. 7. Ang blank ay nangangahulugang pagdurot ng pagkain upang ito'y mapulbo. Pagbabayo. 8. Nakadagdag ng pisikal na kaayusan sa pagkain ang blank. Kulay. 9. Ibig sabihin ng blank ay sa pang-amoy pa lang masarap ng tikman ng pagkain. Lasa. 10. Sa paghahanda ng pagkain, kailangan iba-iba ang blank ng ihahain sa agahan, tanghalian at hapunan. Klase. Mahuhusay mga bata. Upang mapayaman pa ang inyong kaalaman sa paghahanda ng pagkain, sagutan ang isa pang gawain. Ang panuto, kilalanin ang paghahandang isinasaad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa tatlang. Ating alamin ang inyong mga sagot. Una, titik F, kulay. Ikalawa, titik B, pagbabayo. 3, titik E, pagpuputol. 4, titik D, tekstura at forma. 5, titik J, lasa. 6, titik B, klase. 7, titik A, pagpiraso. 8, titik I, pagtitimpla. 9, titik C, pagbugbog. 10, titik K, pagbabalat. Tama ba ang lahat ay inyong mga naging sagot? Magagaling kayo mga bata! At para naman masukat natin ang lawak na inyong natutunan, basahin mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Sulat sapat lang ang titik T kung ito ay tama sa paghahanda at paghahain ng pagkain. Titik M naman kung mali. Una, kinakailangan ng kutsilyo at sangkalan sa paghahanda ng pagkain. Ang sagot ay D, tama. Ikalawa, hugasang mabuti ang mga kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. B. 3, maghanda ng maraming lulutuin kahit wala sa plano. M. Mali. 4, kung ang isda ay unang nakalagay sa refrigerator ay siyang huling ihandang pagkain. M.
Kalima, ang pagpaplano sa paghahanda ay nagdadagdag ng oras at panahon. Kaanim, hugasan muna at ilagay sa plastic sa magkahiwalay na lalagyan ang kiniling isda o karne bago ilagay sa refrigerator. D. Ikapito, kapag ikaw ay namimili sa palengke, tingnan mabuti ang klase ng karne o isda kung ito ay sariwa pa. E. Kawalo, piliin ang murang ipinentang gulay at prutas kahit ito'y lantana upang makatipid sa gastusin. M. Kasyam, gumamit ng kahit anong kasangkapan sa paghahanda upang mapadali ang paggawa nito at hindi ka mapapagod. M. Kasampo, mas mainam ang pagpaplano ng lingguhang menu. D. Sino sa inyo nakakuha ng 8 hanggang 10 tamang sagot? Mahuhusay talaga kayo. Ngayon naman, para sa inyong huling gawain, sa tulong ng inyong kapatid, pumili ng 5 hakbang sa paghahanda ng pagkain. Isulat sa ibaba ang iyong mga ginawa. O mga bata, tapos na ang ating aralin ngayong araw. Inaasahan ko na talagang natutunan nyo kung paano ang tamang paghahanda ng masustansyang pagkain. Ako po muli si Teacher Shirley na nagsasabing, ang kalusugan ay kayamanan. Paalam!